Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Nasabi doon sa bundok sa kay Mamang Biring doon po sa Urani. Ngayon po mula nang madinig ko itong inyong himpilan, magdadalang taon na akong hindi nagtungo doon. Tinutulig sa ako ng aking mga kasamahan, ng mga sundalo ng Ingkong, at ako daw po di umano hindi makakatungo doon sa dapat tunguhan. Yung po ang una. Ang pangalawa po, dahil po kasama ko aking mga anak, ayun po sa Guido. Dalawa, kami po naman nakasapi sa Adorasyon Nocturna Pilipina, doon po sa amin sa Santa Cruz. Santa Cruz, bando po sa ano. Ngayon po, yung aking kinasasapian na yun, na binabantay namin Santissimo, sa alta, o tinapay at katawan yata ni Cristo, dugo at katawan o alak at tinapay. Ngayon po, dahil nga sa pagkakaano ko dito sa inyong himpilan, nag-resign na ako doon sa aming na yon. Kaya sabi po sa akin ng ako daw hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi daw po ako makakarating sa aking paruroonan. Pangako po namin sa Diyos yun na kada isang oras doon sa Diyos pong sinasabi ng Santissimo sa alta. Kami daw po baka parusahan. Santissimo sa alta, sa altar po. Yung Santissimo Santa? Ganun po. Yung po sabi nila dugo daw at katawan ni Cristo o alak at tinapay. Po. Alam po ninyo, pagdating po sa pagsunod sa Diyos at sa relihiyon, hindi kailangan yung lingon ka ng lingon sa pinanggalingan. Alam niyo, tandaan niyo ito. Hindi ako tutol sa diwa ng kawikaan natin Tagalog na ang hindi lumingon sa pinanggalingan hindi makararating sa paroroonan. Hindi ako tutol doon. Kung inia-apply yon, hindi sa paraang relihiyoso. Pero pag sa relihiyosong pamamaraan po natin ini-apply ang bagay na ito, yan po'y mali. Pakinggan nyo sa Lucas, Kapitulo 9. Ganito ang ating mababasang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa versikulo 62. Dadapwat sinabi sa kanya ni Jesus. Taas mo ng konti. At ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Tatapwat, pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Tatapwat, sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pag nakita mo po yung Kristo, hindi ka dapat lumingon sa likod. Pag ang pag-uusap po relihiyon, yung lumilingon sa likod, yun ang hindi makakarating sa paroroon ng buhay. Kagaya nung nangyari sa asawa ni Lot. Ang sabi po ng Diyos sa asawa ni Lot, pagtakas ninyo sa Sodoma at sa Gomora, magugunaw, huwag kayong lilingon. Nung nakalayo-layo na ng konti, lumingon yung asawa ni Lot, naging haligi siyang asin. Hindi siya nakatakas na kapahamakan. Ayaw yung paglingon-lingon sa likod. Pag nakita mo yung totoo, wala ka nang dapat na lingunin. Alam niyo, ang pananaw ng Kristiyano, straight. Hindi ho palingon-lingon. Kasi yung palingon-lingon, hindi pirme isip nun. Yun ho ang natitisod. Yung lingon-lingon. At tinan niyo ang katunayan. Sa 12:2 ng Ebreo. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus. Ayon, sabi ni San Pablo, masdan ang wika natin si Jesus. Nasa harap natin ang ating Panginoong Jesus. Masdan natin siya. Na dahil sa kanyang kagalakang inilagay sa harapan niya, nagtiis siya ng krus.
Kaya ang direksyon ho ng Kristiyano papunta kay Jesus. At samantalang pumaparoon ka kay Jesus, hindi ka ho dapat lumingon sa kaliwa, lumingon sa kanan. Pakinggan nyo sa Kawikaan, ganito ang ating mababasa. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Ayun ang sabi ng Diyos. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Diretso ang ibig sabihin ng sumusunod kay Kristo, diretso. Pag nakakita po tayo ng totoo, hindi masamang iwan yung mali. Eh, ang totoo, hindi ko palang haharapin natin yan. Ingkung-ingkung na yan sa... bubulgar ko sa inyo ang kawalanghiyaan niyang samahan na yan. Antayin niyo po. Yang nagsasabing siya raw ang... meron pang claim niya na sila ang Kristo. Yung isa naman si Maria raw siya. Hindi mo ba gano'n? Meron silang claim na gano'n? Titignan ho natin yan. Hindi lang natin pwedeng isaksak ngayon dahil alam nyo, ginagawa nga nating serye itong ating pag-aaral. Baka tayo magkahalo-halo itong ating, alam nyo, yun hong kare-kare. Masarap po yun. Di ba? Pagkakain mo ng kare-kare, di may bagoong mo yan, Pagkakain mo ng kare-kare, isunod mo yung leche plan. Masarap pa rin ho yun. Tapos uminom ka ng juice. Masarap po yun. Tapos saka ka uminom ng tubig. Masarap po yun. Pero pag sinagsama-sama mo yung leche plan, juice, yung bagoong, saka yung kare-kare, saka mo pinagsabay-sabay, hindi mo malalasahan. Ang ibig ko bagang sabihin ganito. Kaya hindi ko iniiwasan kung ipaliwanag muna yon dahil gusto ko po sana na mabuo muna natin itong mga naunang binuksan. Pero ang aking masasabi sa inyo, yung Santissimo Santa na yun, sa gramatika lang mali na yun Kung talagang ganun ang terminasyon nila, Santissimo Santa, gramatika lang ho ng Kastila at ng Latin mali na yon. Paano matatama ang isang samahan na yung tawag mali? Tingnan ninyo Meron ako nakikita, nasa TV pa, ganito. The Jesus Church. Sa gramatika po, mali yan Ano kulang ho? Doon sa nakakaalam ko. Ano ang basa? Pag meron nun, ano ang basa? Hindi na the Jesus Church. The Jesus' Church. Hindi mo ba? Kaya kung minsan, yun lang pagpapamagat, alam mo na kung yung nagpapamagat curious dun sa kanyang ginagawa Kung siya maingat sa kanyang turo. Mali Ako, sabi ng iba, masyado kayo kang puna, Soriano. Pasalamat kayo dito sa panahon natin, merong nagpupupuna. Kung wala akong pupuna, diretso na lang yung mga kamalian na yan at panluloko sa kapwa. Alam niyo, si Kristo nung pumarito, pumuna ng pumuna Nanumbat pa. Pati nga yung Espiritu Santo, nanunumbat yun Pakinggan nyo sa Juan 16:8. Ganito po ang ating mababasa. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Kita nyo, ang Espiritu ng Diyos nanunumbat tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa paghatol. Kaya hindi masama yung ginagawa ko na yung susumbatan ko yung mga mali. Para matuto sila, mahal ko sila Gusto ko silang matuwid. Kung hindi lang ako nagmamahal sa kapwa, to the extent na pinagbabantaan ako, titiisin ko na lang. Ano ba sa akin kung maimpyerno kayo? Ano pakialam ko? Kung ubusin nyo yung pastor nyo ng pera nyo ng ikapo, ba't ako nagsasalita? Para naman ako kumuha ng ikapo. Hindi nga ako kumuha ng ikapo sabi ba naman isang pastor, inggit ka lang, Soriano. Hoy, tanga! Kung naiinggit ako, manghihingi rin ako ng ikapo. Di ba ganun ang naiinggit? Kung yung kinaiinggitan niya, ginagaya niya, gusto niya makuha niya yung nasa kinainggitan niya, ako kung maiinggit ako, sana hihingi rin ako ng love offering, prayer request. Hanggang ngayon wala naman kami yan Dahil hindi ako naiinggit, ang intensyon ko, magtuwid ng mali. Ayun ang aking intensyon. Kaya, halimbawa, nakakita kayo ng tama, para lumingon pa kayo sa mali, bawal ho ng Diyos yun. Ang kailangan dumiretso kayo, lumayas nga ron. 52 ng Isayas, versikulo 11. Kayo'y magsiyaon.
Kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya, kayo'y magpakalinis, kayong nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Kung meron kang sisidlan ng Panginoon sa iyong pagkatao, may daladala kang sisidlan, yung puso. Sisidlan ho yun eh. Yung puso mo makadiyos, ang utos ng Diyos sa'yo, lumayas ka. Kayo magsiyaon. Humiwalay kayo sa kanila, umalis kayo sa gitna nila. Huwag kayong humipo ng mga bagay na marurumi. Kayong nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Kaya po kailangan sa tao, pagka nakita mong yun ay mali, layasan mo yun. Aral yun ng Diyos, miski nung una pa, miski sa bagong tipan. 16:17 ng Roma, ganito po ang nakasulat. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Yung pinanggagalingan ng katitisuran, laban sa aral na pinag-aralan na ninyo, natutunan na sa mga apostol, lumayo kayo sa kanila. Eto pa isa, 18:4 ng Apokalipsis, pakinggan nyo. At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa kanya, bayang ko, Yo, pinalalabas ka dun sa mali eh. upang huwag kayong maramay sa kanyang mga kasalanan Ah? at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot." Sabi ng Diyos, tandaan nyo salita ng Diyos yun. Lumayo kayo sa Kanya, umalis kayo sa kanila, lumabas kayo sa kanila, sabi ng Diyos. Para huwag kayong madamay sa mga katarantaduhan nila. At huwag kayong magsitanggap ng kanilang mga salot, ang wika ng Diyos. Yun lang tawag na ingkong. Ako, yung apo ko, ang tawag sa akin, ingkong. Alam nyo kasi sa Kapampangan, ang lolo, ingkong. Yun naman lola, apo. Ayun. Kaya lang ako pumayag na tawagin ako ingkong. Ikaw naman, di mo naman apo. Minsan matanda pa sa'yo yung iba. Ikaw tatawagin kang ingkong. Mas matanda pa sa'yo, ikaw itatawagin ka ingkong. Parang yun yung mga pare. Biro mo ang tawag mo, father. Mas matanda ka sa kanya. Ano yun? Bawal ni Kristo yun eh. Pakinggan nyo sa Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, Bakit? sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Tama ba yan o hindi? Do you believe the Bible or not? Is that written in the Catholic Bible? It is written in big, bold letters in the Douay Rheims version of the Scriptures. Ano sabi ni Kristo? Huwag ninyong tatawagin inyong ama ang sino man tao sa lupa. Pagdating ho sa pananampalataya, ayaw ni Kristong tumawag ka ng ama. Sa tatay mo pwede, tatay mo yung sa laman eh. Pero pagdating sa pananampalataya, tatawag-tawag ka ng ama, iisa lang yung dapat mong tawaging ama. Siya na nasa langit. Ang mga mangaral kung magpatawag, Holy Father. Ha? Father. Tapos, Holy Father. Tapos, Most Holy Father. Ha? Ano pa itatawag mo sa nasa langit? Ang tinawag mo sa nasa lupa ay most holy na. Adjective and adverb in its superlative degree. Ito ay adjective, defined by an adverb, both of them in the superlative degree. Ano ngayon ang natitira pa dun sa ama sa langit? Ang most holy Father mo nandito pala sa lupa. Ano itatawag mo sa langit? Father na lang. Kaya kung manalangin sila, our Father. Biro mo, yung most holy that must be attributed only to the Father in heaven, inalis mo doon, nilagay mo dito sa nasa lupa. Kaya kung tawagin mo na ngayon yung ama, ama na lang. Si Kristo, nung ipakilala niya, manalangin kayo ng ganito, ama namin, na nasa langit ka. Tapos ikaw naman, yung narit sa lupa, nilagyan mo, most holy. Maliho eh. Kagaya nasa batala, ingkong-ingkong.
Dapat dyan sa ingkong na yan, gawing kangkong. Ha? Pero, matanda pa sa'yo, papatawag ka na ingkong. Mali naman yan, mga kapatid. Kaya kung ako kayo, lalayas nga ako riyan, yung mga taga-Bataan. Anong lupang milagrosa? Saan nakakita sa Biblia lupang milagrosa? Mula nang maglingkod ng tao sa Diyos, wala pang lupang milagrosa. Lupa nagmilagro? Asan? Wala. Milagrosa, lupa. Asan sa Biblia? Pakita nyo nga sa akin. Binasa ko po ang buong Biblia. Sa awa tulong ng Diyos, nakabisado ko pa yung mahahalagang bersikulo at kapitulo. Pagkatapos, sasabihin mo ngayon, lupang milagrosa, nandun sa Urani, ay sa Hermosa. Lupang hinilang, lupang milagrosa. Ha? Tahanan ng ingkong na kung lumitaw sa miyembro yung nakataas ang paa, hindi nakatapak sa lupa. Eh, sa demonyo yan. Sa demonyo. Pasensya na kayo, huwag kayong magagalit. Mga taga-Bataan, kaya yung isang miyembro nilang pariro, nandito sa amin. Yung isang madri-madrihan nila ron, laging nakaputi, pag pupunta ron, andito na rin sa amin. Yung isang kapatid natin sa Olongapo, galing din doon, andito na rin sa amin. Awa ng Diyos, nabuksan na mata nila. Susunod na yung mga iba na yan. Susunod na yan. Lalayas na rin kayo riyan. At yung sinasabi nyo sa ubando na yan, kung gusto nyo, para patunayan ko sa inyo ng lolo ko yan, paharapin nyo sa akin. Doon sa ubando kami mag-uusap. Patutunayan ko, mali ang relihiyon na yan. Bakit to? Meron din kaming miyembrong galing dyan Kagaya ng spiritista na sinasabi ng nag-o-opera ng... Andyan yung isang spiritistang kapatid natin. Andyan, ha? Yan. Spiritista yan. Medium yan. Nang-o-opera ng walang blade. Kaya awa ng Diyos, lumayas na siya ron. Biyan nyo, sa darating na mga pagkakataon ay atin pong pag-aaralan yan. Spiritista, alamin natin, saan ang galing ang Union Espiritista Cristiana de Filipina? Saan galingan? Baka hindi nyo alam yan, inaniban nyo. Union Espiritista Cristiana de Filipina Incorporada. Saan ang galing yan? Alam nyo ba kung sino may turo niyan? Alam nyo kung ano lihim niyang samahan na yan? Intayin nyo dito sa palatuntunan ng dating daan. Pag-aaralan natin yung espiritismo na yan. Yung mga sinasabi nilang science of the mind, pag-aaralan natin yan. Yung Christian science, yung itinayo sa Amerika na yan, pag-aaralan natin yan. Lahat po ng major religions, pati na yung minor. Kung gusto nyong mapag-aralan, pag-aralan po natin. Makikita nyo, ang Pilipinas, biktima ng maraming manluloko sa relihiyon. Mag-ingat kayo, pati sa akin. Malay nyo, manluloko rin ako. Mag-ingat kayo. Huwag mo kayong basta aanit. Yan ang aking pakiusap lang. Ako po meron pong kumpare na may anak na babae na sa stage. Ngayon ho, 3 taon ng divorsyada. Ngayon, meron ho naliligaw sa at nakakaibigan naman sila. Ang hindi nila maanong pakasal, na sa Biblia raw, na sole member ng isang born again na reliyon. Ngayon, hindi raw, nasa Biblia raw, bawal uli ang mag-asawa sapagkat nakatali daw siya doon sa una naging asawa. Kaya yung rahubay na sa Biblia na ang divorsyada ay hindi kailangan mag-asawa uli. Conforme po sa sitwasyon yon ang paniwala namin. Hindi ho naman batas ng tao sinusunod natin Meron hong batas kasi ng tao kontra sa batas ng Diyos. Isa sa mga batas ng taong kontra sa batas ng Diyos, yung divorce. Kasi sa Amerika, pag nag-divorce ka, pwede ka na uling mag-asawa. Pero biblically speaking, may mga sitwasyon na hindi pwedeng mag-asawa ang isang divorsyada. Kay Kristo, ang ipinahihintulot lang ho, kung nag-divorsyo ka, pwede kang mag-asawa. Kung yung asawa mo, kaya kayo nag-divorsyo, kinaliwa ka. That is the only ground para makapag-asawa ka. Kung kinaliwa ka nung asawa mo, kaya kayo nag-divorsyo. Pero kung halimbawa, hindi naman siya nangaliwa, nag-divorsyo dahil hindi lang kayo magkasundo, hindi ka pwedeng mag-asawa kung Biblia pag-uusapan. Kaya bawal ho divorsyo. Pero nag-asawa ho sila, mutual na nagkasundo sila, mag-divorce sila. Basta Kahit na ho magkasundo ang tao. Kasi ho, not even the contracting parties can nullify the validity of their first contract. Kung atin hong babasahin sa batas,
it is only the courts of law that can nullify a contract. Not even the contracting parties after it had taken effect can nullify the contract. Pero one of the days, incompatible daw silang pareho eh. Kahit na ho ang dahilan ang sabihin, hindi ho pumapayag ang Diyos doon. Kung yun ang sasabihin nyo, magiging daan nyo ng maraming mangangalon niya. Kasi pag nagsawa na sa isa't isa, gusto makatikim ng iba, sasabihin, compatible ka kami. Nung nakita kong bago, masama po yun. Kaya sabi sa Biblia, maliban na ang isang lalaki ay pag inihiwalay ng isang, basahin natin sa 19 ni Mateo. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Ayun. Pagka nag-asawa ka sa iba, nangangalo niya ka. Maliban na kung ang pagkahiwalay mo ay sa pakikiapid. Ayun po. Kaya that is the only ground na pwedeng mag-asawa uli ang isang taong nakahiwalay sa asawa. Kung kinaliwas siya ng kanyang asawa. Pero kung hindi naman nagkahiwalay lang, hindi ho pwedeng mag-asawa hanggang buhay yung kanyang asawa. Pakinggan nyo. Sa 7:2. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Tatapwat kung ang asawa'y mamatay ay kalagna sa kautusan ng asawa. Ayun. Itinali ng kautusan samantalang nabubuhay. Pero pag namatay na, kalagna, sabi sa Biblia. Yun po ating sagot nun. Katanungan ko po maaaring ito'y nagiging katanungan din ng marami sa atin. Nangyari po ito sa dalawang alagad ni Kristo, kay Pedro at kay Judas. Binalaan ho ng ating Panginoon si Pedro na ipagkakaila mo ko at sa pangatlong pagkakaila mo, andyan na ang pagsilaok ng manok. At maging si Judas sa kanya pong pagtatakwil kay Kristo, binalaan na rin siya ang sabay na dumumpot sa tinapay nang sila po'y naguhuling hapunan, ang siyang magkakanulo sa akin. Ang katanungan ko po ay ito. Bakit po kaya sa kabila nung binalaan na si Pedro, nangyari pa rin sa kanya ang ipagkaila niya ang ating Panginoon, at ganun din po si Judas, nang itakwil niya ang ating Panginoon na binalaan siya, nangyari pa rin na talagang itinakwil niya ang ating Panginoon. Yun po lamang. Alam po nyo kasi, kapatid, magkaiba po ang sitwasyon ni Judas at ni Pedro. Kung maibabalik po natin ang ating alaala sa nangyari, yun hong kay Judas, ano po yun may pinag-umpisahang masama. Magnanakaw po kasi si Judas. Maibigin sa pera. Siya ang tesorero, yung abulo yan ng mga miyembro ni nanakaw ni Judas, 12 sa ispo ng Juan nakasulat yun. Ngayon, dumating na sa kasakdala na si Judas yung pag-ibig niya sa pera. Alam niyo kasi ang tao, pag gumagawa ng masama, pataas ng pataas na antas yung kasama niyang ginagawa dumating na yung sakdal na pag-ibig niya sa pera, hanggang sa pati ang kanyang maestro, pinagbili niya na. Biro yung binalaan na nga ho, at walang iniwan sa, kung tayo ay babalaan, dyan sa daan na yan, wag kang dadaan at may papatay sa gawing duluhan. Biro yung binalaan na siya at nangyari pa rin ang kasi nakalulungkot. Sa matinding pag-ibig sa salapi ni Judas. Sabi po naman kasi ng Diyos, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi naman ho masama ang salapi Ang masama yung maibigin ka sa salapi. Yung matakaw ka ng masyado sa pera. Yun ang kasalanan ni Judas yung pagiging maibigin sa salapi. Si Pedro po naman. Whereas si Pedro is only a victim of circumstance. Ganito itinuro siya nung alila. Kasama ka rin sabi. Pag umamin siyang kasama siyang mahihiling doon kay Pilato. Pati siya, baka mapakong sa krus, Kaya makikita nyo, walang alagad ni Kristo sumusunod sa kanya, kundi si Pedro lang. Meaning, mahal talaga ni Pedro si Kristo. Even sa gitna ng panganib, nakasunod siya. Yung 10, wala Wala ho si Mateo, wala ron. Wala si Levi, wala ron.
Si Pedro lang, kahit saan pumunta si Kristo, kahit dun sa husgado, kasunod. Hanggang dumating nga dun sa pangatlong pagtatanong, nagmura pa siya para magkapagkailalang siya. Kasi alam ng mga tao, mga Kristiyano hindi nagmumura. Para ma-deny niya, nagmura siya. At sumumpa pa siya ng kapait-paitan, sabi sa Biblia. Karagdagan, isa na lang po. Sige po. Kung paano sinabi rin po ng ating Panginoon na may mga tandang lilitaw. Ngayon po, meron tayong mapapansin na ang bulkan nagpuputukan. Kailan lang may nangyari sa parte po yata ng Iraq na 3,000 mga katao ang namatay sa lindol. Kailan lang? Kahapon lang. Oo, yun nga na po. naman isa. Yun nga po. Yung po ba'y aano natin na tanda na rin na siya ay malapit na dumating. Oo, kasama po yun sa sinabi niya. Salamat po. Kaya wala pong mintis eh. Ano po? Ang tanong ko lang po, sino pong apostolos ang nagbautismo mo? Ang tanong nyo, sinong apostol ang nagbautismo doon sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo? Lahat ng apostol. Alam nyo, ang mga apostol, kung sumunod sa utos, hindi namimili. That is the general principle that the apostles are generally, all of them, except Judas Iscariot, they are obedient to God. That is the general concept. Walang apostol na sasalangsang sa Diyos. Kung ano utos ng Diyos, yan sinilang susundin. Miski sa pagsulat nila pakinggan nyo. Sa 14:37 ng unang Korinto, merong ganitong pangungusap. Kung iniisip ninuman na si propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya ang mga apostol, sa general concept ng kanilang pagka-apostol, hindi pwede sila lumabag sa utos ng Diyos. Miski sa kanilang pagsusulat lang yan, no? Pero, ang sabi niya ang lahat ng bagay na sa inyo isinusulat ko, sabi ni San Pablo, pawang utos ng Panginoon. Kaya, nagpapatunay ito na sila masunurin sa Diyos. At walang apostol na sa 12 nauna at dun sa 3 nahuli, na napahamak maliban kay Judas. Alam nyo kasi, ang nababasang apostol sa Biblia, unay 12 naalis si Judas, pinalitan ni Matias. Hindi, 13 na. Tapos si Apostol Pablo at si Apostol Bernabe sa mga hintil, 14 na. Dito sa 15 na. Sa 15 mga apostoles, wala akong nakasulat na sila'y napahamak malibang kay Judas. Yung 16. Kaya ibig sabihin nun, impliedly, sila sumunod lahat sa utos ng Diyos. Kaya sila naligtas Ang pangalan nga nila nakalagay sa gates of the heavenly city Pakinggan nyo. Dito sa Apokalipsis, ganito ang ating... At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ayun. 12 apostol ang kuta na ang pinagsasaligan ng kuta ng bayan. Ibig sabihin, talagang itong mga taong ito were proven of their performance as apostles, proven sila na sila naligtas. Impliedly, lahat sila sumunod sa utos ng Diyos. Wala silang nilabag na utos ng Diyos. Kaya, kung utos ng Diyos ni Kristo na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, yun ang kanilang sinunod. Yun ang sinunod nila. Wala naman tayong mababasang sinuway nila yun Kaya kung hindi natin mababasang sinuway, ibig sabihin sinunod. Yun ang ating ron. Sige. Yung ano ba yung dito sa Matthew 28 chapter verse 19. Ito po ba ay utos? Oo. Yung sa Acts 2:38 utos din yun. Oo. Hindi, sa mga katuwid pwedeng gamitin pa rin yung dalawang yun. Hindi isa lang ang bautismo sa Biblia. Pareho yun Para sa utos Pareho nga yun Ibig sabihin, Hindi naman magkaiba yun Hindi magkaiba. Babasahin natin.
Sa Matthew 28:19, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Di ba? Doon naman sa 2:38, bautismohan nyo sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kayo magsisit, magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pareho naman yun eh. Hindi naman nagtuturo ang dalawang bautismo ang Biblia eh. Ang Biblia hindi nagtuturo ng maraming iglesia. Bagaman iba-ibang nababasang pangalan, iisa lang ang iglesyang nasa Biblia. In like manner, iisa rin naman ang bautismo. Pakinggan nyo. Sa 12:13 ng unang Korinto. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya. Tamo, ang bautismong tinanggap ng lahat ng Kristiyano, isang bautismo lang. Sa isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Ay hindi magkakaiba ang bautismong tinanggap ng lahat ng Kristiyano. Kaya yung nasa 2:38 ng gawa, at saka yung Mateo 28:19, pareho lang yung bautismo na yon. Ang sabi dun sa gawa, magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Pag sinabing sa pangalan ni Hesukristo, ang ibig sabihin dun sa paraan ni Hesukristo. Yung pangalan ni Hesukristo, it denotes yung paraan ni Hesukristo. Parang yung dinadakip kita sa pangalan ng batas, it denotes in the due process of law. Doon ka dinadakip sa pangalan ng batas. Hindi naman ibig sabihin yung batas may pangalan eh. Hindi. Kundi, pag sinabi sa pangalan ng batas, doon sa kaparaanan ng batas. Ganon din naman ang ibig sabihin ni San Pedro doon sa 2:38, kung magbobotismo ka sa kaparaanan ni Kristo. Kasi pag sinasabi sa Biblia yung sa pangalan ni Hesukristo, sa kaparaanan ni Hesukristo ang bidig doon. Halimbawa, kung doon sa sinasabi doon sa 9:15 ng gawa ng mga apostol. Pakinggan nyo, basahin natin ito. Pumaroon ka, Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya isisidlang hirang sa akin. pakinggan mo ito kapatid. Sabi ng Diyos kay Ananias, pumaroon ka, sapagkat siya, si Pablo, ay Sapagkat siya isisidlang hirang sa akin. Upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil. Tamo, si Pablo, pagsisidlan ng Diyos para dalhin ang kanyang pangalan sa gitna ng mga hentil. Nung ba sabihin, dadalhin niya ang pangalan ni Kristo, lumangaral ba si Pablo, puro pangalan ang sinasabi? Kasi yun ang isisilid sa kanya, yung pangalan ni Jesus sa mga hentil, para dalhin sa hentil. Ibig sabihin, lumangaral si Pablo, puro pangalan ni Kristo sinasabi? No. Ang sinasabi niya, yung kaparaanan ni Kristo sa kaligtasan, yun ang ipinangaral ni Pablo. Kaya nung sabihin ni Kristo, dadalhin niya ang aking pangalan sa mga hentil, ibig sabihin, yung kabuuan ng aral ni Kristo kasama dun sa kanyang pangalan. Kaya pag sinabi, magbautismo sa pangalan ni Jesucristo, sa paraan at sa kautusan ni Kristo, yun ang dapat na ibautismo. Ano ba ang utos ni Kristong bautismo? Bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yun ang utos niya yun naman sa 2:38, si Pedro may sabi nun hindi naman si Kristo itong mga oneness, mas gusto pang paliwalaan si Pedro kaysa kay Kristo sa sarili nilang interpretasyon. Pero kung kukunin mo interpretasyon ng Biblia, pag sinasabing sa pangalan ni Jesus at sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin sa kaparaanan at sa aral ni Kristo. Yun ang kahulugan nun. Ano ba ang aral ni Kristo? 28:19, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sapagkat may tatlong mahahalagang pangalan na sinasabi sa Biblia. May tatlong kapangyarihang dapat pagpasakupan ng tao, pare-pareho mong sasambahin yan Sasambahin mo yung Ama, sasambahin mo yung Anak, sasambahin mo rin ang Espiritu Santo. Di ba? Basahin natin. 4:23 ng Juan, yung iyo. Luz, 4:23. Ikaw naman, sasambahin yung Espiritu Santo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Hindi yung Ama sasambahin. Si Kristo ba sasambahin? Sa unang Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Ayun. Si Kristo ba sasambahin o hindi? Sasambahin. Yung Espiritu Santo ba sasambahin din? Basa. Sapagkat tayo ang pagtutuli
na nagsisamba sa Espiritu ng Diyos. Ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos. Kaya ho, alam nyo, mga kapatid, hindi lang yung Diyos ang sinasamba, pati yung anak na si Jesucristo at pati yung Espiritu ng Diyos na siyang Espiritu Santo, bahagi rin ng ating pagsamba yon. Nagpapakita sa Biblia, sa kanyang kabuuan, in toto, meron 3 kapangyarihang dapat pagpasakupan ng tao. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Kaya, sa bautismo, yung 3 rin na yun ang dapat mong sukuan. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Yun ang utos ni Kristo na bautismo. Kung nasa Biblia. Kaya nung sabihin ni Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo, susunod ka kay Jesucristo. Kaya anong sabi ni Jesucristo? Bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak. Itong mga oneness, kasi pinipilit nila, si Kristo law siya rin ang Ama, siya rin ang Anak, kaya tama na raw sa pangalan ni Jesucristo. Ibig sabihin, magkakontra Biblia. Na doon sa kabila 3, tapos dito sa isa na lang. Never na po pwedeng magkaganon. Ang salita ng Diyos, walang swail, walang liko. Hindi magkakontra ang salita ng Diyos. Kaya dapat unawain mo. Pag sinabi sa pangalan ni Jesucristo, ano ba ibig sabihin nun? Yun ang aral ni Kristo. Kasi yung pangalan ni Kristo, kakabit yun ng aral eh. Hindi po pwedeng yung pangalan lang eh. May kakabit na aral yun eh. Whenever you speak the name of Christ, it follows na kasama yung aral ni Kristo. Yung paraan ni Kristo andon, yung aral niya. Hindi pwedeng pangalan lang, walang aral. Ha? Pag sinabing sa pangalan ni Kristo, kasama yung aral niya. Kaya nung dalhin ni Pablo ang kanyang pangalan sa mga Hentil, hindi pangalan lang ipinangaral ni Pablo, kundi pati yung aral niya, kasama ng pangalan. Hindi kasi pwede ihiwala yung ginto, yung salitang ginto, dun sa real na ginto. Magkasama yun eh. Ang ginto, 24 kilatis, malambot. Yun ang tunay na ginto. Kaya yung salitang ginto, ikinakapit dun sa talagang materyang ginto. Hindi pwedeng paghiwalayin yun. Gaya rin naman yung pangalang Kristo Jesus, may kakabit na aral yun at katotohanan. Hindi mo pwedeng ihiwala yung katotohanan doon sa pangalan ni Kristo because nasa pangalan ni Kristo yung buong katotohanan nakabalot doon. 4:20 ng Efeso. Pakinggan nyo. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. Yung katotohanan na kay Jesus. Kaya hindi po pwedeng mahiwala yung katotohanan dun sa pangalan ni Jesus, ni Kristo. Kasi pag sinabi na yung pangalan ni Kristo, yun balot, nandun na yung katotohanan, nakapasa kaloob na ron, nakapaloob na. Kaya pag sinabi, magbautismo sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin, dun sa kaparaanan at katuruan ni Kristo, doon ka bumautismo. Ano yung utos ni Kristo? Balikan mo, ang tinuro ni Kristo ang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang sinabi niya. At yun ang mismong nanggaling sa bibig niya. Ewan ko doon sa mga oneness, bahala sila, managot kayo sa Diyos, pinopera niyo yung Ama ha, Antikristo, labas niyo yan. Di ba, nabasa natin? Sino Antikristo? Yung nagtatakwil sa Ama at sa Anak. Para wag kang Antikristo, tanggapin mo Anak, tanggapin mo Ama. Huwag mo ipopwera Ama. Ayaw ipopwera ni Kristo yun eh. Hindi nga, magkasama yun. Mula nung lumalang hanggang matapos ang mundo, magkasama pa rin dalawa na yun eh. Hindi naman naging isang-isa lang kahit kailang panahon eh. Mula nung umpisa hanggang matapos, hanggang doon sa resume ng lahat ng bagay sa Apokalipsis, dalawa ang sinasabi ron. 22-21 ng Apokalipsis. Pakinggan niyo. At hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at ang Kordero ay siyang templo doon. Hanggang doon sa langit na bagong lupa, dalawa eh. Hindi ka ako nakakita ron ng templo. Sapagkat ang Panginoon Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, at ang Kordero ang siyang templo doon. Dalawa sila ron. Hanggang matapos na ang mundo, dalawa sila. Nung mag-umpisa dalawa rin sila eh. Lalangin natin ng tao. Doon lang eh. Ayun, binabaliwala lahat ng mga oneness yun. Yung mga sitas na yun, baliwala sa kanila yun. Basta't maisaksak nila yung tigas ng kukotin nila, okay lang. Bilong mong baliwalain mo yung mga general declaration of truth. Nang lalangin ng Diyos ang tao, sinabi niya, lalangin natin. Meron siyang kasama. Otherwise, hindi marunong ng grammar yung Diyos mo. Ba't ginagawa yung natin wala naman pala siyang kasama at siya nag-iisa?
O, natin ang tao ayon sa ating larawan. Let us make man after our own image and likeness. My Father and I are one. Tandaan nyo, ang gramatika hindi hiwalay sa Biblia. My Father and I are one. Hindi niya sinabi, I am also the Father. Wala nun. Papaputol ako ng leeg pag nakakita kayong kahit isang galusita. Wala sa Biblia yun. Hindi niya sinabi, ako rin ng Ama. Wala nun. Yun, ano yun? Konklusyon ng mga pastor ng oneness yun, na ako rin ng Ama. Ang sabi ni Kristo, my Father and I are one. In the plural. Oh. Bakit? Iba kasi yung Ama, iba yung anak eh. Pero they are one. They are one. Oh, what does that mean? My Father and I are one. Siya rin yung Ama. No. Pakinggan nyo ang pakahulugan ni Kristo doon sa salitang, my Father and I are one. 17:11 ng Juan. Pakinggan nyo. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin. Yung mga ibinigay mo sa akin, marami yun, ano? Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Kita nyo. Upang sila'y, that they may be one as we are one. Ang manner ng pagiging one ni Kristo at ang Ama, yun din ang manner nung sinasabi niya na ingatan mo sila, yung marami, sa iyong pangalan. Upang silang marami ay maging isa. Gaya naman natin, isa. Oh, hindi absolute one si Kristo at ang Ama. May ipinakita siyang halimbawa ng pagiging isa nila ng Ama. Hindi isang absolute one na siya rin yung Ama, siya pa rin yung anak. No! Kaya ang masasabi ko lang, hindi ko naman kinakalaban yung mga oneness, ano. Ang sinasabi ko lang sa inyo, huwag niyong baliwalain ang maraming sita sa Biblia. Biro mo, nabasa mo yung kay Pedro, 2:38, magbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Binaliwala mo na yung sinabi ni Kristo na magbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Ba't mo binaliwala yung isa? O, tama ba yan? Sige nga, tama ba yan? Gamitin mo lang ang utak mo kung meron ka. O, tama ba yan? Nakabasa ka ng isa, binaliwala mo isa? Hindi ka na pagtanggap sa Biblia. Tanggapin mo buo. Kagaya ko. Tinatanggap kong buo. Parehong tama. Eh kung katama-tamaan ang pag-uusapan, sino mas tama? Si Pedro o si Kristo? Kung katama-tamaan din lang, di kay Kristo na ako. Eh, pero hindi ko naman tinatakwil si Pedro. Tama yung sinabi ni Pedro, hindi lang naiintindihan ng iba. Akala ni pinagkukontra yung dalawang bautismo. Dalawa ika eh. Isa sa pangalan ni Jesus, isa naman sa tatlo. Eh, hindi pagkakontra, pareho yun. Yun ang itinuturo ni Pedro. Magbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ibig sabihin, sa kautusan ni Kristo at sa paraan ni Kristo. At ang utos ni Kristo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun ang utos ni Kristo. Kaya dun ho ako. At yun, sinunod ng mga apostol yun. Hindi po pwedeng hindi nila sundin yun kasi apostol sila eh. Sila na nga ang halimbawa ng pagsunod eh. Yun po ang sagot ko. Kasi po, Brother Eli, meron pong aral ang mga iglesia na meron na raw pong tao sa langit. At ito po raw ay si Enoch at si Elias at saka ang Panginoong Jesucristo. Wala pong tao sa langit eh. Kasi po, yun po ang madalas kong marinig sa Kung amin. Biblia po ang pag-uusapan natin, wala pong tao sa langit. Hindi po pwedeng tumira ang tao sa langit. Kasi ang tao'y may laman at dugo at buto. Yung po laman at dugo at buto na may kasiraan, hindi po pwedeng makapasok sa walang kasiraan. The temporal cannot dwell in the eternal. Hindi po pwede yun eh. Paano, Brother Eli, yung nangyari kay Enoch at kay Elias? Hindi, wala naman nung nakasulat na nasa langit sila eh. Meron ba kayo mababasa sa Biblia na si Elias at si Enoch nasa langit? Wala ho eh. Ang nakasulat ho, sumampa sila sa langit. Oh, eh alamin nyo, 3 ho ang langit. 3 ho ang langit. Pakinggan nyo, babasahin ko. Sa 12 ng unang Korinto, versikulo 1, patuloy sa 6. Ganito po ang nakasulat. Kinakailangang
ako'y magmapuri, bagaman ito'y hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywang ko, o maging sa labas ng katawan, aywang ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Kita niyo. Di meron hong tinatawag sa Biblia ang third heavens, 3 langit. Ang tanong ko, kung si Elias at si Enoch ay pumanik sa langit, saang langit pumanik? Doon sa 3? Eh, ang pakahulugan agad na Iglesia ni Cristo, doon daw sa kaharian ng Diyos sa langit. Yun ang 3 eh. Ang 3 langit, yun ang kaharian ng Diyos, yun ang paraiso. Eh, itong ating atmosphere na tinatawag, the immediate atmosphere on the face of the earth, there is an immediate atmosphere surrounding the face of the earth. And that is also called heavens in the Bible. Tinatawag din ng langit yun. Pakinggan niyo, babasahin ko sa Ines. Ito po. Basahin natin. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Gumawa siya ng kalawakan sa ibabaw ng mundo. Inihiwalay niya yung tubig na nasa ibabaw ng kalawakan doon sa tubig na nasa ibaba ng kalawakan. Kaya ho, hindi itong kalawakan tinutukoy na ito, kalawakang may tubig sa ibabaw at ilalim. Eh, alin ba yung kalawakan na may tubig sa ilalim at sa ibabaw? Yan nga yung atmosphere of the earth na binubuo ng ilang strata. Mayroon tinatawag na ionosphere, may stratosphere, mayroong troposphere, kung ano-anong sphere. Ha? Yung mga strata na yan, yan ang bumubuo sa ating atmosphere. Yan ang kalawakan. At tinawag ng Diyos yung kalawakan na langit. Alin langit yon? Yung kalawakang may tubig sa itaas at ibaba. Alin hong kalawakan ng may tubig sa ibaba at sa itaas? Itong atmosphere of the earth. Pag nakalagpas ka po dun sa atmosphere of the earth, makakakita ka uli ng isa pang kalawakan. Langit na naman uli yun. Pero yung langit na yon, wala na ho yung tubig sa ilalim at sa ibabaw. Yun na nga yung lagpas na dun sa Earth's gravitational attraction. Ngayon, tanungin natin ng Diyos sa Kristo. Panginoon sa Kristo, meron ho ba kayong kasamang tao dyan sa langit, sabi ng Iglesia ni Kristo? Pakinggan nyo sa 3 ng Juan, ganito ang ating mababasa. Sabihin mo ang talata para sa susulat. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makapitbagay ang anak ng tao na nasa langit. Oh, hindi ho ba maliwanag ito salita ni Kristo ito? Walang umakyat sa langit! Alin langit ang tinutukoy? Yung pinanggalingan niya. Hindi yung una, hindi yung ikalawang langit. Ang tinutukoy niya langit, yung pinanggalingan niya. Wala ikang umakyat sa langit, kundi yaong nanggaling sa langit, sa makatidbagay ang anak ng tao na nasa langit. Sino yun? Si Kristo. Siya lang, wala iba. Sabi ka sa Biblia, kung umakyat din si Elias at si Enoch, sinabi ba doon sa 3 langit umakyat? Hindi naman umakyat lang sa una di ba? Ganun po. Ang tanong ko po sa inyo ay simple. Ang tungkol po sa espiritu. Kasi po, napakinggan ko sa inyo minsan na kapag ang isang tao ay namatay, yung kanyang espiritu ay hihiwalay at nagbabalik po sa Diyos. Ngayon po, ang espiritu po ba na bumabalik sa Diyos at saka ang oxygen ho na hininga na ating buhay ay magkaiba. Kasi po ang oxygen na pumapasok sa ating ilong na tumatagos sa puso ang siyang nagbibigay ng buhay. Ngayon po, sa Biblia, binanggit din na ang espiritu ang siyang hininga ng buhay. Ngayon po, ang tanong ganito, kung magkaiba ang oxygen at saka espiritu, may papaliwanag ba ninyo kung saan parte o bahagi ng ating katawan sumusuot ang espiritu? Ganito po. Yung sinasabing hininga ng buhay, galing ho sa Diyos yun. Hininga ng buhay. Ang tanong niyo sa akin, kung yun oxygen na siyang bumubuhay sa ating katawan, iba ba yun sa espiritu ng hininga ng buhay? Iba po. Iba.
Bakit ho? Kasi yung nasa ospital, sinasaksakan na ng oxygen, namamatay pa rin eh. Sa mga kapatid, hindi oxygen ang hininga ng buhay. Hindi ho. Kasi if we are going to analyze it scientifically with the guidance of the scriptures, meron hong tao nga para wag lang mamatay, sinasaksakan na ng oxygen eh. O kaya hindi na sinasaksak, nilalagay na sa oxygen tent. Namamatay pa rin. Therefore, hindi yung oxygen ang hininga ng buhay. Yung oxygen ang sumusustini sa hininga ng tao. Yung hininga ng tao, sinusustinihan ng oxygen. Kasi po, ang ating po sinisinghot, hindi naman puro oxygen lang eh. Di ba? Kasi ang ating atmosphere, the Earth's atmosphere is made up of 78% nitrogen, tapos 21% oxygen, at saka 1% the combination of all gases. Andiyan na ho yung carbon dioxide, andiyan na yung methane, andiyan na yung helium, andyan na yung carbon monoxide, etc., etc. Yung isang 1% na yun. Pero ang 78% is nitrogen, 21% is oxygen, and 1% is the combination of all other gases present in the Earth's atmosphere. Ngayon, ang oxygen ho, siyang sumusustini. Pag huminga tayo, kasama lahat yan eh. Nahihinga natin ho yan eh. Kaya lang, ang ginagamit lang ng ating katawan, yung oxygen. Merong power yung ating katawan to separate the oxygen from other gases that we have inhaled. Ang katunayan nga, nakaka-inhale din tayo ng carbon monoxide eh. Pagka nagsigarilyo ka, carbon dioxide yun. Nahihigop mo rin yun. Pero hindi yun ang ginagamit ng katawan, yung oxygen ang ginagamit. Pero iba po yung oxygen sa mismong hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos sa tao. The proof is, kahit may oxygen, namamatay ang tao. Kung yun ho yung oxygen, dapat walang taong mamatay. Hindi mo ba? Ayun. Yung hininga ho ng buhay, isang bagay, espiritu yun na bigay ng Diyos. Espiritong bigay ng Diyos sa tao yun. Ngayon po, espiritu ng buhay na yun, nandoon sa 27:3 ni Job. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Ang aking buhay, ang wika, ay buo pa sa akin. Ang Espiritu ng Diyos nasa butas pa ng aking ilong. Kita nyo? Yung Espiritu ng Diyos, meron palang Espiritu ang tao ng Diyos sa butas ng ilong. Yun ang nagsusustini ng buhay sa pamamagitan ng oxygen. Pag yun ho ang nawala, patay ka na. Simula po ng paglalang, araw ng paglalang, hanggang sa taon na 2000 na darating. Kung bibilangin po natin ang tao, maaaring sabihin natin siguro bilyon-bilyon, o kaya maaaring sabihin natin hindi na mabilang. Ikukumpara po natin sa mga taong nasa tamang relihiyon na maliligtas. Kukunti ho ang bilang nila. Ngayon po, paano nyo ngayon ipapaliwanag yung nasa Bibliang kung totoo ngang may dagat-dagatang apoy? Kasi po pag bumanggit tayo ng terminong dagat-dagatan, ibig sabihin po parang maliit. Maaaring sabihin natin mas maliit sa dagat, kagaya ng salitang ilug-ilugan o kaya bahay-bahayan. Ngayon po, kung lahat ng mga masasamang tao, ibig sabihin hindi ka kasya ron. yun na nga po. Ganito po. Sandali lang po, sandali bang. Kung lahat po ng tao na masasama at iluluglog dun at susunugin sa dagat-dagatang apoy, maaaring kasama rin ako pag nagkataon. Sa palagay nyo, magkakasya kami. Ganito po ang sagot ko ron. Ay manawari naman, huwag kayong masama ron. Dahil masama naman yung hangarin nating masama tayo ron. Ganito po ang sagot ko ron. Yun hong dagat-dagatan, kung
yung terminuhan ng tao, para bang tau-tauhan, kabayo-kabayuhan, parang hindi talagang kabayo. Yung dagat-dagatan, para bang lumalabas maliit lang. Ganito ho kalaki yun. Pakinggan nyo sa unang Korinto, ngunit sa kanila, 1:24 po ng Korinto hanggang 25. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo o mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Ganun ho kalaki ang dagat-dagatang apo. Nakuha niyo po ang punto ko. Pag ang Diyos ho ang nagsabi ng dagat-dagatan, hindi pwedeng hindi magkasya lahat ng gustong pumunta ron. Iba ho kasi yung para sa Diyos yung kamangmangan niya mas marunong kaysa sa mga tao. Yung kahinaan niya mas malakas kaysa sa mga tao. Kaya yung dagat-dagatan niya, hindi mo pwedeng paglaruan yun. Sa Mateo 6:9, tatanong ko lang po kung paano ho ang pagsamba sa pangalan ng Ama. At yung pangalawang tanong ko po ay, paano po ba ang tamang pagpapatong ng kamay? Kailangan po. Alam niyo, yung sinasabi sa 6:9, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang pagsamba sa pangalan ng Ama ay pagluhod, paggalang, pagsunod. Pakinggan mo sa 3:14 ng Efeso. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Ayun. Alam mo, yung pagluhod, it is an act of worship. Yung luhuran mo ang isang bagay. Kaya nga bawal ng Diyos luhuran mo yung mga gawa ng kamay ng tao eh. Huwag kang yuyukod sa kanila, huwag mong luluhuran sila, sabi ng Diyos. Kasi to kneel down is an act of worship. Kaya ang isang paraan para masamba mo yung pangalan ng Ama, lumuhod ka sa Ama. Tapos pahalagahan mo yung kanyang pangalan, magnify His name. 138:2 ng awit. Pakinggan nyo. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Ang sabi ni David, sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Magpapasalamat ako sa iyong pangalan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong pangalan. Kaya alam mo yung pagsamba sa Diyos, kasama pangalan niyang sinasamba natin. Tignan mo ang sabi, sambahin ang pangalan. Hindi sinabi, sambahin ang larawan. Kundi, sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya ang pagsamba, pagluhod, pagsunod, pagpapasako, pagdakila, pupurihin mo yung pangalan ng Diyos, yun ay pagsamba sa Diyos. 95:6 ng awit. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat si ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong dinggin ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmamatigasin ang inyong puso. Ayun. At diyan sinasabi ng Biblia na ang pagsambay, pagluhod, pagyukod, paggalang, yan ang mga act of worship. Masasamba natin ang kanyang pangalan sa magitan ng pagsunod sa kanyang mga salita, pagluhod sa kanya, yan, mga iba-ibang pag-awit ng papuri sa kanyang pangalan. Alam nyo, sa Israel, inaawitan ng papuri ang pangalan ng Diyos eh. Ngayon lang naman, kukunti lang, nung araw, talagang pinupuri ang Diyos. Ngayon tayo, mga pinupuri natin, sino-sino eh. O, San Roking mahal na santo, ay ganda ng gawa mo. Yun, Santa Clara, Tintino. Yun. Kung sino-sino bang mga pangalan ng ating itinataas, ano? Ave, Ave, Ave Maria, Ave. Mas madalas pa natin purihin si Maria kaysa sa Diyos eh. Samantalang dapat sana ang pinupuri natin ang Diyos. Pakinggan nyo, sa unang Kronika 29:11.
hanggang 13. Iyo, o Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Bakit? Sapagkat lahat na nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, o Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. Oh. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ayun. Isa sa pagsamba sa Diyos, sa kanyang pangalan, pasalamatan mo siya. Sabi ni David, iyo, Panginoon, ang karangalan. Iyo, ang kaluwalhatian. Siya ang parati mong paparangalan. Gayon sabi ni David. Kaya namin pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Nagpapasalamat kami sa iyo, ang wika ni David. Ang mga Pilipino, kung sino-sino pinasasalamatan, Fiesta ni San Roque, Fiesta ni San Juan, Fiesta ni San Pedro, Fiesta ni Fernando, Fiesta ni Quintin, Fiesta... Kung sino-sino, ang dami. Mahigit kung 1,000. Huwag kayong magagalit. Ako naman nagsasabi lang nung talaga nangyayari. At talaga yun ang pinagkakagastusan natin. May mga pakbong pa eh. Mga malalaking yung Sawawa na pinagpapagoda. Marami ho. Doon natin ginugugol. Yun ang ating sinasamba. Pati sa kanta eh. Kung sino-sino nakakanta. Kantang galyo, kono, kiri, 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 kiri. Hindi mo galyo. Ano ba yung galyo? Hindi nakakaisip po ba tayo kung sino yun? Yung galyo na yun? Yun ho sa Tagalog, tandang. Yung manok na rooster. Diba? Yun, galyo. Kaya nga, may misa de galyo. Isip niyo ba yun? Meron nung kinakantahan yung galyo. Kung ano-ano kinakantahan natin. Minsan naman babae naman ang kinantahan natin. Yung ating minamahal. Dungawin mo hirang. Diba? Si Nene, yung kinakantahan natin. Minsan pati hopya. Hopyang di mabili, may amag sa tabi. Ayun. Kinakantahan din natin. Dalagang bukid. Kinakantahan din yun. Maman Sorbitero, tayo sumayaw. Pati Maman Sorbitero. Pati Watawat, sinakantahan natin. Diba? Pati bansa. Bayan kong binihag ka, nasadlak sa dusa. Pati bayan. Pati ina. Mama. Pati tatay. Oh, my papa. Alin pa hindi kinakantahan? Lahat to kinakantahan eh. Pati ba naman yung katahimikan nung bukid na walang tao eh. Within the sound of silence, hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Pati yung dilim eh kinakantahan. Alin ang hindi kinakantahan ng tao? Lahat ho kinakantahan, pati sampagite. Sampagita ng aming lipi. Yan. Lahat kinakantahan ng tao. Wala na akong maisip na hindi kinantahan ng tao eh. Pati ibon. Mamang kay lupit, puso mo di na nahabag. Sabi nung pipit, pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Kita nyo? Hindi, pati pipit, kinantahan na natin. Ay, meron ba tayong kanta para sa Diyos? Meron kayong master na isa? Na kahit isa man lang nakanta mo sa Diyos na, oh my Ama. Ano, ganun. Wala tayong kanta. Ang kabisado natin Dios de salve Maria. Kita nyo, kabisado nyo rin. Minsan nakalimutan natin yung Diyos. Napakarami natin kinakanta para sa kapwa-tao. Itatanong ko po kung yun sa Matthew 24, verse 2. Ang sabi ng Panginoon, nung magtanong yung mga alagad niya na,
Nakikita mo ba ang mga bato na yan? Walang maiiwang bato sa kapwa bato, kundi ibabagsak. Yun po ba, masisira po ba ang mundo o magugunaw? Hindi po, ang tinutukoy po rin yung templo. Yung temple sa Jerusalem, regarded by the Jews as a sacred place, sabi ni Kristo, masisira yon. Walang bato na maiiwang nakapatong sa ibabaw ng kapwa bato. Ibig sabihin, magkakaroon ng total destruction yung templo sa Jerusalem. 24:1 hanggang 2. At lumabas si Jesus sa templo At payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi bagang ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. natupad po yan noong year 70 AD. Nang salakayin ni General Titus ang Jerusalem at sinira ang Jerusalem kasama ang templo. Year 70 AD yung war sa Jerusalem. Kaya wala akong natira ron sa templo. Tingnan niyo yung pyramids of Egypt. Hanggang ngayon, preserve yun. Nakikita mo pa. Hanggang ngayon, existing pa. Pero yung templo sa Jerusalem, wala ka makitang relics nun eh. Bilang katuparan ng salita ni Kristo na walang batong maiiwan sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Nasira at nawasak talaga ang Jerusalem. Yan o, bago pa dumating yung araw na yon, bago pa po dumating yun, hinulaan na huyo ni Propeta Jeremias at ni Propeta Daniel eh. Pakinggan nyo sa 9:2 ni Daniel. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Ayun. Pinagpauna na po yun, di pa nagaganap na masisira ang Jerusalem 70 AD. 70 taon. Naganap po yan talaga. Ayon sa historya ng sangkatauhan, ay nababasang nagkaroon talaga ng digma sa Jerusalem year 70 AD. Taon ng Panginoon. Kaya ho, nawasak yung Jerusalem na yan eh. Palibasa, sinalakayan ng mga laban sa mga Hudyo noong una. Yan po ang katuparan yan. Ngayon, marami pa akong kasangkot yan na bagay, kaya lang pagka inano natin yan hahaba. Ang tinatanong lang naman ninyo kung ano kahulugan ng bato iwawasak, maalis sa kapwa bato. Pagkawasak po ng templo sa Jerusalem ang tinutukoy dyan ng ating Panginoon. Hindi mo kami magkakasala kung kami magpabautismo muli, kung kami aanib sa inyo. Kasi yung nabautismohan ako kami sa baptist. Alam nyo, ang pagsunod mo sa utos ng Diyos, kailan may hindi ikinapagkakasala ng tao. Ang ikinakapagkasala ng tao ay ang pagsuway sa utos. 3:4 ng unang Juan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. Bakit? At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Yun ho ang kasalanan, yung pagsalangsang sa utos. Ngayon, ang tanong nyo, kung pabobotismo ba kayo sa amin? Nagkakasala ba kayo sa Diyos? Kung susunod ho kayo sa utos, hindi kayo magkakasala. Kung lalabag kayo sa utos, doon kayo magkakasala sapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Ang tanong, utos ba ng Diyos ang pabotismo? Utos. Tanong, nabotismohan na ba kayo? Sabi nyo, binotismohan na kayo sa baptist. Susunod na tanong, may karapatan ho ba yung bumotismo sa inyo? Kung wala, hindi pa kayo botisado. Ganun po yun. Kahit 10 beses kayong binotismoan, ang bumotismo sa inyo, mga ngaral na hindi naman ang itinuturo'y tunay na aral ng Diyos, wala akong kwenta yung botismo na yan. Pagka nagturo sa inyo ng aral, mali-mali ang tinuturo. Kasi, sino ko ba ang may karapatang magbotismo? Sino? Anong klaseng mga ngaral ang may karapatang bumotismo sa tao? Pakinggan nyo sa 28:19-20 ni Mateo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa
na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. sino ho ang may karapatang bumotismo o mag-officiate ng baptism? Bautismo, halikan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ituro nyo sa kanila na ganapin lahat ng iniutos ko sa inyo. Kaya ho ang makakapag-bautismo sa harapan ng Diyos ay legal na bautismo, yung mangangaral na nakakapagturo ng buo ng lahat ng utos ni Kristo. Eh baka mamaya ang turo'y mali-mali eh. Walang kwenta yung bautismo niya. Yun ang sagot ko. Kaya, tanong nyo, magkakasala ba kayo kung pabobotismo kayo sa amin? Eh, wag ho muna kayo pabotismo. Magsuri muna ho kayo. Baka mamaya, lilipat kayo. Mas mali pa sa baptis ang lilipatan nyo, lalo kayo magkakasala. Pero kung nasuri nyo at mali naman pala yung baptis, sa bagay, sa pangalan lang, baptis, mali na eh. Ipagpaumanhin nyo, no? Bakit? Eh, nakadiskusyon ko yung pastor ng baptis eh. Ano makakatawag sa inyo? Baptist Church. Eh, ikaw ba ako baptist? Oo raw. Eh, ikaw ba baptist? Ikaw ba baptist? Oo raw. Tanong ko uli. Ikaw ba kapatid eh baptist? Oo raw. Miyembro ka ba o ministro? Miyembro ka. Nagbobotismo ka ba? Hindi ka. O hindi ka ako baptist. Kasi ang kahulugan ng baptist, bautisador. Sabi, tinawag kang baptist, hindi ka naman pala pwedeng bumautismo. Di hindi ka baptist, fake ka. O, kita nyo? Kaya alam nyo, sa pangalan pa lang, kung minsan alam mo na kung tama, kung mali. Pangalan pa lang, ha? Eh, lalo na pag pinasok mo, doktrina. Dilo mo, sabi ng ministro, ako'y iglesia ni Kristo. Mali! Paano ka naging iglesia ni Kristo? Ikaw lang mag-isa. Ako'y iglesia ni Kristo. Mali! Bakit? Parang ganito. Ano ka ba? Ako kay Romano. Paano ka nag-Romano? Eh, pango ang ilong mo. Ang Romano, matatangos ang ilong at matataas. Ang Romano, mamamayan ng Roma, ay taga-Pilipinas ka eh. O, di mali sagot. Huwag kayo magagalit, huwag kayo mapipikon, magliliwa, para tayo matuto ng kabihasnan. O, ako ay kakatoliko. O, paano na, katoliko ka? Ano ba kahulugan ng katoliko? Laganap. Ako, laganap. Paano ka lumaganap? Tinamaan ka ba ng bomba at nagkahiwa-hiwalay ka at lumaganap ka? Mali! O, tama! Dapat mong sabihin, ako'y kaanib sa Iglesia Katolika. Ayon. Huwag mong sasabihin, ako'y Iglesia ni Kristo. Bakit? Ang Iglesia, sa Biblia, samahan, kongregasyon. O, sasabihin mo, ako iglesia ni Kristo. Pwede ko ba sabihin, halimbawa, may dala-dala akong saxophone. Ako, banda. Hindi. Para yung nando sa amin nung araw, nagyayabang. Ako barangay ako. Ha? Paano ka naging barangay? Ang barangay, itong buo natin baryo. O, sabi ko, ikaw ba? Ano ka ba, ika? Ano ba pagkakilala mo sa akin? Ang pagkakilala ko ako sa'yo, tanod barangay ka. Ayan. Hindi ka barangay. Kasi pag barangay, kasama ako ron. O, di ba? O, tapos sasabihin mo, ako iglesia ni Kristo. Mali! Mag-isa kang tao, paano ka naging iglesia ni Kristo? Ikaw mag-isa. Ako'y singular. O, tinan mo itong pastor na ito. Hindi alam ang sinasabi. Ni Emiliano Agustin. O, ako'y iglesia ni Kristo. O, paano ka naging iglesia ni Kristo? Ikaw mag-isa. Ako'y. Mali yan. Hindi tamang mga terminasyon. Dapat ituwid. Huwag mo sasabihin, ikaw iglesia ka ni Kristo, ikaw mag-isa lang. Ang iglesia binubuo ni Kristo bilang ulo. Tapos, mga apostol, propeta, mga guro, mga himala, aloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, iba't ibang mga wika. Tapos, umanib ka lang doon, sumangkap ka. Kaya ikaw, kaanib sa iglesia. Hindi mo pwede sabihin, ako Lions Club. Hindi. Kaanib ka ng Lions Club. Di ba? Maaaring ikaw ay lion or lioness. Nagtutuwid lang ako, huwag kayong magagalit. Igat-tagal sa akin mga iglesia ni Kristo, huwag kayong magagalit. Buti nga, tinutuwid ko. Biro mo, yung hindi na ituro sa inyo ni Ginoong Manalo, itinuturo ko sa inyo. Dati, sabi nila, ako'y iglesia ni Kristo. Binira ko ng binira, inatake ko na inatake. Ngayon, sa huling issue ng pasugo, hindi na sila iglesia ni Kristo. Kaanib na siya sa iglesia ni Kristo.
75th blessed year of the Iglesia ni Cristo, sa huling pahina, I am a member of the church. Natuto na sila. Salamat sa Diyos. Yung hindi na ituro sa kanila ni Ginoong Manalo na ituro ni Soriano. Biro nyo kay liit-liit kong tao. Nakapagturo ako ng mabuti sa kapwa. Dahil sa kapupun ako. Pwede nyo pabantanggihan ito na naituro ko sa inyo ito. Dati paniwala. Ako Iglesia ni Cristo. Ako Iglesia ni Cristo. Tanungin mo sila ngayon. Hindi na nila isasagot yun. Na ako'y Iglesia ni Cristo. Naintindihan na nilang mali eh. Sasabihin na nila, ako kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yun ang sagot nila ngayon. Yan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Ngayon, bakit ba tayo napunta ron? Ano ba tanong? May tanong eh. Oo, yung Baptist. Yung pangalan lang ho nyo, mali na eh. Dahil hindi naman ho kayo nagbobotismo. Ba't kayo tatawagin Baptist? Hindi ba? Kasi pangalan pa lang kung minsan pag sinuri mo, mali eh. Ang Baptist, kagaya John the Baptist, bumobotismo. If you are to be called a Baptist, you must officiate baptism. Whereas, if you do not officiate baptism, you must not be called Baptist, rightfully and rhetorically. Diba? And grammatically. Kaya para sa akin, pangalan ho lang mali na. Kaya siguro dapat nga kayong pabotismo, pero wag ho kayong pabigla-bigla. Suriin nyo muna at baka mali ito. Punta kayo sa Iglesia ni Cristo, baka naman mas tama, suriin nyo rin yun. Punta kayo sa Saksi ni Jehovah, suriin nyo rin. Lahat ho suriin nyo para matupad natin yung sinabi ng Diyos na subukin ninyong lahat ng mga bagay, sabi ng Diyos. Huwag kayong maniwala sa bawat espiritu. Subukin ninyong mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na bula ang propeta sa sanlibutan. Ngayon, baka mag-alala kayo, ang dain naman, Mr. Soriano. Hindi matatagalan ika ako. Hindi marami. Yung born again counted as one lang yun eh. Pare-pareho lang sinasabi nun eh. Tanggapin si Jesus! Tanggapin si Jesus! Pare-pareho lang yun. Pag nasuri mo isa ron, parang sinuri mo na sila lahat. Pare-pareho lang sila eh. Punta ka naman ngayon sa Katoliko. Punta ka sa Seventh-day Adventist. Yun lahat ng malalaki, suriin mo. Pag natapos mo, suriin mo maliliit. Natatakot ka, baka hindi na ako makaabot sa paghuhukom. Pabayaan mo, makikiusap tayo sa Diyos na hanggang hindi mo natatagpuan, wag muna siyang maghuhukom. Ayun ang ipakikiusap natin. Kung sakali naman, nakamatayan mo, sinunod mo yung sabi ko na nasa Biblia. Sabi ng Diyos, suriin eh. Nakamatayan mo, nagsusuri ka pa lang. Ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay mahabagin. Halimbawa, hindi mo pa nakikita yung tunay na iglesia, nasa process ka ng pagsusuri, namatay ka na, maliligtas ka rin. Sumusunod ka kasi, nagsusuri ka eh. Ang masama, mamatay ka na, hindi ka nagsusuri. Kontento ka lang. Kung saan ako nagising, doon na lang ako. Iglesia ka, hindi na, ba't ako tumatawag ako sa Diyos, wala na akong pakialam dyan. Hawawa ka. Magsisisi ka, dadating ang araw. Bakit? Lahat ng bagay, pinagukulan mo ng panahon. Di ba? Nag-aaral ka ilang taon. Mula elementary hanggang high school, 10 taon na yung ginugol mo. Sa high school, kung ang kinuha mo yung doktor, another 11 years ang gugugulin mo. Di 21 years of your life, inukul mo sa pag-aaral, sa eskwela, para magtamo ka ng karunungang kumukupas. Pagkatapos, pag-aaral ng salita ng Diyos at ng katwiran ng Diyos, hindi mo pag-ukulang kahit na 1 buwan lang ng buhay mo, kawawa ka. Dahil kung meron tayong dapat pag-ukulan ng lalong malaking panahon ng ating buhay, ay ang Diyos. Sapagkat ang utos, iibigin mo ang Diyos ng una sa lahat. Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Yun ho ang sabi. Tungkol po sa holy water at yung kalimitan pong silbi po na ginagamit po ng mga pare sa kanilang mga gawain. Alam mo, kapatid, wala namang sinasabi sa Biblia na yung holy water manggagaling sa ulan o sa ilog. Alam mo ang pinanggagalingan ng holy water sa Biblia? Pakinggan mo sa Juan Kapitulo 7. Merong galitong pangungusap ang ating Panginoon. Eto po. 38 po. 7:38. Ang sumasampalataya sa akin
gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ayon. Ang sumasampalataya ay kasakin, sabi ni Jesus. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa loob niya, aagos ang mga tubig ng ilog ng tubig na buhay. Mga ilog ng tubig na buhay. Rivers of living water. Hindi patak yun, ha? Rivers of flowing of living water. Ayan. Yun ang binabanggit sa Biblia na banal na tubig. Yung nanggagaling sa loob ng isang sumasampalataya. Ano ba yung tubig na yon na nanggagaling sa loob ng isang sumasampalataya? Yun mo ba'y literal na tubig? Pakinggan nyo ang sagot ni Kristo sa 6:63 niyang paring Juan. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yung palang mga salita ni Kristo, hindi mo pwedeng gawitin literal eh. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Kaya ho yung sinabi ni Kristo, na pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Pag niliteral mo yan, lalabas kang tanga. Pero mo sinampal ka sa kanan. Lalo na kung sumampal sa'yo, drug addict, sinampal ka. Bibigay mo yung kaliwa. Oo, sige pa, isa pa. Baka saksakin ka na nun dahil mabubulsik mo yun. Pag yun, binigyan mo ng literal na kahulugan, hindi uubra. Hindi ubra. Kaya sabi ni Kristo, ang akin may sinasalita sa inyo, pawang espiritu at buhay. Ano ba yung aagos na mga ilog ng tubig na buhay mula sa loob ng isang sumasampalataya? Anong klaseng tubig yon? Hindi naman pwede sabihin nating literal na tubig yon dahil biro mo aagos mula sa loob. Alam naman natin yung loob, yung puso, ano? Ano ba yung aagos na yon? Ano ba yung inilalagay sa puso ng isang sumasampalataya na siya ring lalabas sa kanya? Pakinggan nyo sa awit 119:11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ayon. Ang nasa puso ng mananampalataya ay salita ng Diyos. Kaya ang aagos mula sa loob niya, alin? Siyempre, yung salita rin ng Diyos. Sapagkat yung lumalabas sa bibig, sa puso nang gagaling yon. 12:34 ni Mateo. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ayun. Kung alin yung sumasagana sa puso, yun ang sinalabas ng bibig. Kaya pag sumasampalataya ka kay Kristo, ang ilalabas mo, aagos mula sa loob mo, yung mga ilog ng tubig na buhay. Yun ho ang salita ng Diyos, sapagkat yun lang naman ang buhay na sinasabi sa Biblia. Yung buhay, yung salita ng Diyos, basa. 4:12 ng Ebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Yun ang nilalarawan sa tubig ng buhay, yung salita ng Diyos. Kaya nga nung nakikiinom yung babaeng Samaritana kay Kristo, ang makainom ika ng tubig ko, hindi na mauuhaw kailanman. Pakinggan nyo sa Juan 4, versikulo 14. Tatapwat ang sino mang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ayun. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Kita nyo? Yung salita ng Diyos, parang bumubukal yun mumula sa puso Kaya parang ilog salita ho ng Diyos ang kahulugan. Hindi ho yung literal na tubig. Kung totoo yung literal na tubig, holy water, yung ginagamit ng mga pare, sinasahod yan yung unang ulan ng Mayo unang-ulan ng Mayo, yun ang ginagawa nila, tinatawag nilang holy water. Siguro nga, pag naubusan, umiigib na lang sa poso O ngayon, ang tanong ko,
Yun ba banal na tubig? Kung yun ay banal na tubig, inumin mo, mauuhaw ka pa o hindi na? Uuhaw ka pa rin eh. Hindi yun ang tinutukoy ni Kristo. Yung salita ng Diyos. Aagos yun sa sumasampalataya. Kaya hindi nyo nararamdaman ako, sa akin umaagos talaga eh. Hindi naman ako nagmamalaki, ano? Hindi. Talagang lumalabas sa akin, umaagos. Hindi basta patak-patak na tubig, kundi kita niyo yung sita, sunod-sunod, oh. Palibasa, sinampalatayanan ko yun, nandito sa puso ko yun, hindi mo na maalis yun eh. Kailanman at magsalita, yun ang lumalabas sa akin. Mga ilog ng tubig na buhay. Bakit ilog? Kasi bawat ilog may course yan eh. Ang tubig, may sa ilog, may course yan. May source, tapos may course papunta sa dagat, ano? Eh ngayon, kaya mga ilog ang sabi sa Biblia, rivers. Ang sabi, eh iba-ibang diwa ang iba-ibang courses. Pag-usapan natin ang ukol sa pananamit, merong lalabas na aral sa'yo, bukol sa pananamit. Pag-usapan mo sa pagkain, pakikisama sa asawa, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa bansa, merong lahat ng tema ng parang mga ilog yan na umaagos ng umaagos mula sa puso ng isang sumasampalataya. Kayo man, pag sumampalataya kayo kay Kristo, isa ho kasing tatak ng sumasampalataya, yung napapatanim sa puso niya at isip yung salita ng Diyos eh. Otsudyes ng Ebreo. Ganito. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, anong gagawin ng Diyos? Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ayun, sabi ng Diyos, ang aking kautusan lalagay ko sa kanilang isip. Sa kanilang puso, isusulat ko ang mga ito. Kaya yun ang tipan ng Diyos eh. Pagka nasulatan ka, ibig sabihin katipan ka ng Diyos. Meron kayong tipanan. Ngayon, kung wala kang alam na salita ng Diyos, kundi ang wala mo yung magkakaway na gano'n, ha? Hallelujah, praise the Lord. Hindi siguro kasali dun sa... Kailangan, kahit hindi mo masabi, kailangan natanim sa puso't isip mo yung salita ng Diyos. Hindi nyo ba nararamdaman mula nung mag-exposition tayo? Hindi naman ho mahalaga yung makabisado mo kung anong numero yung bersikulo at kapitulo eh. Ang mahalaga ho ron, makabisado nyo yung salita ng Diyos, matanim sa puso't isip nyo. Kasi yan naman ho kapitulo at bersikulo, wala naman ho sa Bibliang original yan eh. The original Bible is not divided in verses and chapters. Dapat nyo maintindihan yan. Parang ordinaryong libro yan na dire-diretso ang salaysay. Kaya lang ho yan nagkaroon ng kapitulo at bersikulo, nilagyan niya ng kapitulo ni Cardinal Hugo ng Hugo de Sancto Caro. At nilagyan naman niya ng chapters ito. At naglagay naman ng verses dyan ay si Robert Stephens. Isang printer sa Paris. Yan naman ang naglagay po ng mga verses. Yan. Kaya originally, the Bible has no verses and chapters. Kaya po nagkaroon lang, pinaghiwa-hiwalay lang para madaling matandaan. Ako, ang mahalaga sa akin, hindi yung chapters and verses eh. Ang mahalaga sa akin, kahit isara mo Biblia, patayin mo lahat ng ilaw, babasahin ko sa iyo yung salita mismo ng Diyos. Yun ang sasabihin ko. Dahil, yun ang natanim sa puso ko. Maaaring nakakalimutan ko yung chapters and verses, but not the content of the chapter and the verse. Yun ang aking paniniwala. Kaya, yung ilog ng tubig na buhay, tubig ho na yun, hindi po literal na tubig, salita ho ng Diyos yun. Aagos at bubukal sa puso ng isang mananampalataya. Yun ang sagot natin. Bilang kayo naman ay mga kaanib ng tunay na iglesia na siyang nagdadala ng tunay na aral sa Diyos, siguro nabigyan din kayo ng utos na yun na ito pa rin, na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tinatangan ng lupa. Ngayon po ang malaking katanungan sa inyo, hanggang
hanggang kailan pa nyo matatapos na ipangaral sa lahat na sa sinukob kung ibabase sa sinasabi sa inyo nung kasama nyo sa Genius Family na kayo daw po ay sa Mito Panglalang daw at sa Mito Mandaluyong. Tama po ba yun? Ganito po yun. Hindi naman po ako ang inutusan na mangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Hindi po. Isang correction lang po. Ang inutusang mangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan, yun hong mga apostol. At ang mga apostol nakapangangaral sa pamamagitan ng salita at ng sulat. Ganito po ang sabi sa 2 Tesalonica 2:15. Pakinggan po ninyo. Kaya nga mga kapatid, kayo magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya po, kahit wala na po yung mga apostol, nakapangangaral sila sa pamamagitan ng sulat. Kasi sila po talaga ang inutusang magbandila ng Ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Pakinggan nyo sa Gawa 1:8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya po, maliwanag sa Biblia ang inutusang mangaral sa buong sanlibutan ng mga apostol. How can they do it? Sa pamamagitan ng kanilang salita at ng kanilang mga sulat. Ayan ho ang sinasabi. At katunayang makakarating yan sa ating panahon sa pamamagitan ng sulat. Doon sa 102:18 ng Aklat ng Awit, ganito po ang nakasulat doon. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Bakit ho isinusulat ang mga kasulatan sa Biblia? Ito ikay isusulat ukol sa lahing susunod. Hanggang sa lahi na susunod. Pakinggan nyo sa 1 Korinto Kapitulo 10:11. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ayun, ang kasulat ay para magpaalaala hanggang doon sa mga dinatnan ng mga katapusan ng panahon. Even up to the consummation of the ages, ang sabi ni Kristo. Kaya ang pinag-utusang mangaral ng buong ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan, mga apostol. Ngayon, kami ho naririto sa Pilipinas. Ano ang ating ginagawa? Tayo ba obligasyon natin mangaral ng buong sanlibutan? Lalo na kung hindi naman natin kakayanin ang ating budget na makarating sa buong sanlibutan? Pakinggan nyo sa Gawa 17:26. Ganito naman ang sinasabi. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Ayun. Meron hong boundaries ang mga hangganan ng kanilang mga tahanan. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ayun. Tinakdaan ng bawat bansa ng mga boundaries ng hangganan ng kanilang mga tahanan upang within those boundaries kanilang hanapin ang Diyos. Kaya, ang Pilipinas ay isang bansa. May tungkulin tayo maghanap ng Diyos, and we can find our God in the Philippines. Hindi kailangan na pumunta rito taga-Roma o taga-Amerika para bigyan tayo ng Diyos. Ang totoo, ang hula ng Diyos ay ganito, 61:11 ng Isayas. Pakinggan po niyo. Sapagkat kung paanong ang lupa'y nagsisibol ng pananim at kung paanong ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa Kanya, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Sabi ng Biblia, magpapasibol ang Diyos ng katwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Kaya bawat bansa may karapatang pasibulan ng Diyos ng katwiran. Pag sinabi yung pasibulan, hindi mo itatransplant yon, sisibol mismo doon sa that certain na bansa. Kung paano ikaw yung halaman na nagsisibol
yung lupa nagsisibol ng pananim, gayon naman magpapasibol ang Panginoon ng kanyang katwiran sa harap ng mga bansa. Kaya magpapasibol ang Diyos dito mismo sa Pilipinas. Alam niyo ho ang tawag dun sa pasisibulin? 61:4 ng Isayas. Ganito ang nakasulat. At sila'y magtatayo ng mga dating sira. Umpisahan mo sa 3, iho. Upang iukol sila na nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak, nakahalili ng mga abo, ng langis ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan, nakahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran, na pananim ng Panginoon. Ayon. Sa bawat bansa ho, merong patutubuin ng Diyos, mga punong kahoy ng katwiran, the plantings of the Lord. Mga pananim ng Panginoon, mga tao ho ito eh. Mga punong kahoy ng katwiran ng tinatawag. Ngayon, pag tumutubo po yun sa isang bansa, yung tumutubo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Hindi kailangan na ang Sabadista na galing sa Amerika ay pumunta rito sa atin para tumubo yung katwiran ng Diyos dito sa atin. Dito mismo sa atin, mayroong bibigyan ng Diyos ng kaalaman para dito tumubo yung katwiran. Magkakaroon siya ng mga pananim. Alam niyo naman yung pananim, nag-uumpisa yan sa isa, di ba? Pakinggan niyo sa Kawikaan 13:18. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Anong tawag ng Biblia ron? Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya, at mapalad ang bawat isa na namamalagi sa kanya. Kaya meron hong tao na tinatawag sa Biblia punong kahoy ng buhay. Tutubo yun sa mga bansa kung saan yung bansa na may takot sa Diyos, tutubo yun. Doon ngayon magpapasimula ang katwiran ng Diyos doon sa taong kinakasangkapan ng Diyos. Ang katunayan, pinatunayan niya ni San Pedro sa 10:34 ng Gawa ng mga Apostol. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Ayun, sa bawat bansa. Pilipinas ay bansa, kasama ito sa hula. Siya, isang tao, na may takot sa Kanya, gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya hindi kailangan na ako pumunta pa, obligado pa akong pumunta sa Amerika para magkaroon ng kaligtasan ng mga Amerikano. Gaya rin namang hindi obligado si Kristo na lumabas ng boundaries ng Jerusalem at yung unang 12 apostol. In fact, yung 12 apostol, ang kanilang ministry is confined only in Israel. Brother Ali, tatanong ko lang po, kung bakit hindi po kayo tumatanggap sa kapatid? Mas lang naman po, may pinag-utos po sa Biblia. Hindi tumatanggap sa? Hindi po kayo tumatanggap sa hindi kaanib ng abuloy. Gayong sa kasulatan po, nauutos po na magbigay po ng ayon sa puso, kagaya po kasi po, nabasa ko po yung pangyayari po kay Pedro, sa mga apostol niya po, iniutos po ni Jesus na magsiyaan kayo sa mga kalapit na bayan, magsipangaral kayo. Huwag kayong magdala ng supot o pagkain. O pagkain man, o pang-ano man. At kung sino sa inyo tumanggap, ay pagpapalain ko. Ngayon po, bakit po hindi po kayo puntahan natin yung sinasabi mong talata, ano? Opo. Pakinggan. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Ayun. Kanino sila pupunta? Sa po, yung sa mga manggagawa po ba? Hindi, kanino sila pupunta? Kanino sila mangangaral? Sa hindi po nila kaanib. Hindi, kaanib yun. Kaanib po ba yun? Pakinggan mo ha. Umpisahan natin sa umpisa. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan na sinasabi,
huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Kundi bagkus, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Kita mo, ang pinapapuntahan mga tupa sa Israel. Kapatid nila yon sa pananampalataya, nangaligaw lang. Yung mga hintil, wag niyong pupuntahan. Yung mga taga-Samaria, wag. Kanino sila kakain? Doon sa kapwa nila tupa. Yung mga iba diyang matatakaw, kahit hindi nila kapwa tupa, nilalamunan ng mga pastor na matatakaw. Masama yon. Alam mo kasi, ang dapat magpakain sa tao, pastor. Tingnan mo si Kristo, pinakakain na tayo ng espiritual, tapos nung magutom yung mga tao, pinakain pa ng material, di ba? Nung meron 5,000 sumunod sa kanya, walang makakain, walang mabibilan. Ginawa ni Jesus, kinuha yung tinapay ng baon ng bata, saka yung isda, pinagputol-putol, pinakain niya ang 5,000 katao. Alam mo? Ngayon, makakakita ka ba ngayon ng pastor na nagpapakain sa taong nakikinig sa kanya? Sila ang nanghihingi ng sobrit ng pera para sila lumamon. Mga pastor na walang hiya. Dapat baliktad eh. Ang pastor ang nagpapakain sa tupa. Pwedeng pakaining material at espiritual lalo na. Pero yung tao pinuntahan mo, aasahan mong kakainan mo, pangit yun. Ang pastor masela na gampanin nyo. Awal ng Diyos kahit kangino kumain ka. Doon ka pupunta sa mga tupang naligaw sa Israel. Pero sa mga hintil, huwag kang pupunta ron, sabi. Sa mga hindi ka panampalataya. Kaya kami, kapatid, ang aming paniwala, sabi ng Diyos, pag ang kaaway mo nagutom, pakanin mo. Ako paniwala ko yon. Kaaway kita, pwede kitang pakanin, Pero ako, hindi ako pwedeng kumain sa'yo. Bakit? Baka mamaya galit ka sa akin wala naman sa akin yung kalooban mo dahil kaaway kita. Bawal sa akin ng Diyos kumain sa'yo. Pakinggan mo. Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata. Ninasain mo man ang kanyang mga masarap na pagkain. Bakit? Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Tamo, di bawal makikain dun sa mga taong ang puso niya wala naman sa'yo. Hindi naman taos puso. Paano mong aasahan yung kaaway mo na pakainin ka ng taos puso kung hindi naman siya Kristiyano? Pero kung Kristiyano ka, utos naman sa'yo, pakanin mo ang kaaway mo. Kaya yun lang ang pagkakaiba namin sa ibang mga relihiyon, naniniwala kami na pwede kaming gumawa ng mabuti sa aming kaaway. Pakainin namin ang aming kaaway. Pero may bawal naman sa amin na kumain doon sa mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ayun. Kaya ang mga ngaral ng Diyos, maselan. Hindi bale kung pare-pareho lang tayong mga members, hindi naman mga ngaral, okay lang. Di ba? Pero ang mga ngaral may mahigpit na bilin ng Diyos. Kakain ka lang doon sa mga tupa. Huwag kang kakain doon sa hindi tupa. Brother Eli, paano po yung sinasabi po sa sa gawa ng 25, talatang 35 na mapalad yung mga nagbibigay? Paano po mga pagbibigay? Halimbawa po, ang mapalad na nagbibigay, yung nakakaunawa ng katwiran ng Diyos. O nga po, ganito nga po. Yung Kristiyanong tinutukoy doon. Ganito po, halimbawa hindi pa po kaanib sa iglesia, pero isa po ang diwa sa pananampalataya. Kasi po, nananampalataya po yung tao. Kasi naniniwala po siya sa aral na iniaral sa kanya at itinutupad niya po yun. Gayong hindi pa po siya kaanib. Paano po siya makapagbibigay kung hindi po siya... Di intayin mo siyang maging kaanib. Hintayin po. Dahil kung talaga sumasampalataya ka, aanib ka. Di intayin mo, huwag kang pabigla-bigla. Ngayon mo lang nakita yung tao, tatapatan mo na ng supot. Hindi gayon po sinasabi po na tumulong ka sa nangangailangan. Yung kung sinasabi sa isang talata. Ang sinasabihan nun, Kristiyano. Kristiyano. Sige. Alam ng Kristiyano ang gagawin niya. Kasi po, nagugulo po kasi alam ko po. Hindi ka dapat magulo dahil ganito yon. Ang utos kasi ng Diyos sa Kristiyano, unang-una pag-ibig Pati nga kaaway, pinapaibig Kaya hindi magulo yon. Ibig sabihin nun,
ang lahat ng pag-aalaala at paggawa ng kabutihan nasa isang Kristiyano. Ngayon, huwag ka maghihintay ng ganti sa iba. Kasi kaya po lang po naitanong dahil alam ko po yung mga suliranin ng iglesia niyo po. Maraming salamat Oo, po. mahirap kami kasi. Opo, alam ko Pero po. sa kabila Kaya ng aming natatanong ko po. kahirapan, hindi ko maaatim na magdagdag ako ng sinasabi sa Biblia. Kasi yung offering, maselan yun eh. Pakinggan mo sa 15 ng Kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Halimbawa, ang nag-o-offering drug lord o kaya waiting lord. Alam mo ngayon, ang pinagkakakitaan, 3 eh. Alam mo, malaki sa pagkakitaan ngayon? Opo. Maging drug lord ka, o kaya gambling lord, o kaya praise the Lord. Yun, tatlo ang pinagkakakitaan malaki ngayon. Malalaking racket yan ngayon. Ngayon, kung halimbawa ang mag-o-offering, halimbawa, 5 milyon ang binigay sa'yo, matutukso ka ba dahil malaki? Kung ang nag-o-offering, drug lord kasuklam-suklam sa Diyos yun O kaya, gambling lord. Nag-o-offering. Kasuklam-suklam sa Diyos. Pag tinanggap ko yun, madadamay ako. Pati ako masusuklam sa akin ng Diyos. Kaya kami hindi tumatanggap ng pera sa hindi namin kapanampalataya dahil hindi namin sila kilala. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.